Hi guys! Welcome back sa aking YouTube channel. I'm Lergy Padulina. Kumusta kayo? Kumusta na ang buong araw nyo ngayon? At pasensya na kayo kung hindi masyado tayo makapag-upload, no? Kung natatagalan tayo makapag-upload sa kadahilan ng palagi tayong busy. Kasi ang duty natin palagi is 12 hours, no? Hindi na tayo nagkakaroon ng oras para laging makapag-update. Pero kahit na ganun pa man, is nagagawa pa rin natin na makapagbahagi kapag ganitong rest day. So, mag-share lang ako dahil marami pa rin sa ating mga nagko-comment, mga nagtatanong about sa fast food. So, kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel, ay maaari bang humingi ng isang subscribe para like ang updated sa ating mga ilalabas na video. Kasi nagtuturo po ako kung paano mag-apply bilang isang service crew dito sa Jollibee or sa kahit saang fast food chain. So, sana'y andiyan pa rin kayo at patuloy niyo akong sinusuportahan. Maraming salamat po dahil 10,200 subscriber na po tayo. Ayan. Maraming salamat po sa inyo. Dahil kung hindi sa inyo, hindi po tayo aabot ng ganito. So yun, ito ay para sa mga service crew, no? Kasi may mga nagtatanong sa atin. At ang tanong niya mula ito kay Sir Paul Jan. Ayan, ang sabi niya, kapag grillman, boss, meron din ba lifting na mabibigat tulad ng uling at mga gagamitin na supply? Mabigat rin ba, boss? Ayan, ito yung tanong ni Paul dyan. Ito yung about sa grillman sa Mang Inasal. So, kung mabigat ba daw yung pagbubuhat ng uling papunta sa pagluluto syempre sa grill station. So, kung ang bubuhatin lang natin is yung uling, is magaan lang po yun, para nasa 15 to 20 kilos lang po yung isang sako nun. Tsaka malapit lang po yung pinagbubuhatan nun mula sa charcoal room papunta sa grillman. Pero kung ikaw po ay ang station ay stockman, kung dun yung station mo sa pagiging stockman, ikaw po yung magre-receive ng manok, ikaw po yung mag-receive ng mga product na ingredients katulad sa mga palabok, mga pang-kitchen, mga manok. Diyan po yung medyo mabibigat. Marami ang dinideliver na rice sa Mang Inasal. Kaya mabigat ang trabaho ng isang stockman. Kung yun ay stockman ang iyong station. Pero kung ikaw naman ay grillman, ang bubuhatin mo lang po ay yung mismong uling lang. Eh magaan lang naman po yun, hindi ka mahihirapan nun. At hindi ka mababalian or hindi ka ma-injury. Yun. So, medyo mahirap lang sa grillman kasi nga mainit po doon. Kasi matagal akong grillman. 3 years akong grillman sa Mang Inasal. So, yun. Sana nasagot ko yung iyong katanungan. Okay. Ito naman ay galing kay Romel Santos. Ayan. Ang sabi niya, ano ang ikakaso sa'yo ng boss mo pag nag-awol ka at nakita ka nilang pumasok ka na sa ibang trabaho? Ayan. Ano ba ang maikakaso ng boss mo kung ikaw ay nag-awol at nag-apply ka na sa iba tapos nakita ka nila? So para sa akin, based sa aking experience, dahil matagal na rin ako sa fast food at marami na rin ako mga naging kasabayan na hindi tumatagal or nagre-resign ng mga walang paalam, nag-aawol. So, wala namang maikakaso sa iyo yun. Kung ayaw mo na sa isang store at hindi ka nakapagpaalam or takot ka magpaalam, pwede ka naman mag-awol. Hindi ka naman nahabulin, maliban lang kung ikaw yung maraming utang sa store or marami kang ginawang kalukuhan para ikaw ay kanilang iban o kaya i-blacklist, no? Pero kung wala ka namang ginawang kalukuhan, hindi mo lang talaga nagustuhan yung store, hindi mo kaya yung trabaho doon sa store, kaya lumipat ka ng ibang branch, so wala namang problema doon. Ang hindi mo lang makukuha kung ikaw ay tumagal ng 6 months or 1 year dyan na hindi ka nakapagpaalam, ang hindi mo makukuha is yung back pay mo. Tsaka hindi ka makakuha ng COE, Certificate of Employment. Yan yung hindi mo makukuha. Pero yung sinasabi mo na baka makasuhan ka, wala kang kaso yun. Kung ayaw magtrabaho at gusto mo lumipat sa iba, tapos nahihiya ka magpaalam, edi awol ka talaga. Pero kung gusto mong magkaroon ng COE, kailangan mong tapusin ang 15 days para mag-render. So yun, sa'yo nasagot ko ang iyong tanong. Mayroon pang nagtatanong dito, mula naman to kay Lorely Suelto. Ayan. Tanong ko lang po, yung Jollibee na pinag-applyan ng pamangkin ko, nagbigay na list of requirements pero walang binigay na referral na clinic.
para sa medical. Pwede po ba kahit saan magpa-medical? Ayan, ito yung tanong ni Lorely. Kung ikaw naman ay nabigyan ng list of requirements ng iyong TL or manager na nag-interview sa iyo, it means pasado ka na nun, no? Kasi kaya tayo binibigyan ng list of requirements. Ngayon, ang tanong mo, kung saan ka magpapamedical kasi walang binigay na referral. Kahit saan na lang ba tayo magpapamedical? Ito po ang sagot ko dyan. Kung saan po kayo bilong na city, magbibigay po ako ng example. Ito yung example. Halimbawa, ikaw ay taga Mandaluyong. Sa City Hall ka ng Mandaluyong magpapamedical. Ayan. Kompleto na po dyan. Meron dyang x-ray, urine, stool. Dyan kumukuha ng police clearance. Dyan din kumukuha ng sedula. Then, kapag nagkapasa ka sa medical, makukuha mo yung health card mo. Kasi ganun po sa amin. Katulad ng trabaho ko sa Parañaque ako kumuha ng mga requirements. Nung nagtrabaho ko sa Quezon City rin ako nag-requirements. Kasi by city po yan eh. Kapag binigyan ka ng list of requirements kung saan ka bilong, for example, katulad ng nabanggit ko sa Mandaluyong ka kukuha. Kung ang trabaho mo naman ay dito sa Manila, diyan ka natanggap sa Maynila, edi sa Manila ka kukuha ng mga requirements. Ganun po yung mangyayari, no? So yun, kung umabot ka sa video na ito, maraming salamat po sa inyong panonood at maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta. Hanggang sa muli guys, I'm Lil Jeff. God bless.